Hi. So, syempre, dito naman ulit tayo sa bahay kasi yun, -12 na naman sa labas. And eto, kasama ko lang yung asawa ko, si Madam. Nag-aayos lang kasi maya-maya lang, siguro mga in 30 minutes, alis na siya. Papasok na siya sa trabaho niya. So, mamaya, ako lang mag-isa dito sa bahay. So, hindi ko alam kung lalabas ba ako, mamasyal ako, or siguro papahinga na lang ako dito sa bahay. So for today, gusto ko lang i-share sa inyo kung ano yung nangyari the past 2 days nga, no? And na-mention ko nga sa last video ko na nababasa ko lahat ng mga comments nyo. And yun, nakakatuwa lang kasi may mga insights or may mga natututunan ako dun sa mga comments. Para dun nga sa nandito na sa Canada, no? Kung meron kayo may papayo, please feel free nga na ilagay dun sa comment section. So the past few days nga, no? Kasi yun, patapos na nga yung buwan. So, kailangan ko naman nga magbayad ng renta and ng mga utilities. And 2 days ago, sinend sa akin ng landlord ko kung magkano yung kailangan kong bayaran sa utilities. So, yung current setup nga namin, no, is rent plus 30% utilities. So, ang sinesend niya sa akin yung kung magkano yung total amount, tapos kami na lang magko-compute kung ano yung 30% na yon. Pero before kasi, last month kasi, ang sinesend niya lang sa akin is yung pinaka-summary nung statement. Nakalagay lang doon kung ano yung pangalan niya, ano yung account number, magkano yung kailangan bayaran, kailan yung due date. Since first month namin, since may contact pa naman si Jamie dun sa dating nakatira dito, so nagtatanong lang kami kung tama ba tong amount na to, ganito ba yung binabayaran nyo before. And sinasabi nila, more or less, parang gano'n naman yung binabayaran nila. So, parang ako naman, binabayaran ko na lang. But last month, ang binayaran ko lang is yung heat, tsaka yung kuryente. Kasi parang dito ata sa Canada, yung pagbayad ata ng tubig is every 3 months. For this month, yun nga na medyo napasama na nga yung kailangan kong bayaran para sa tubig. Yung sinend niya sa akin yung amount, parang nasa $450 ata. Wala naman akong idea kung magkano yung mga utilities dito. So, nagtanong-tanong ako sa mga kaibigan ko kung normal ba tong amount na to. And sabi sa akin ng isang kaibigan ko na medyo mataas siya kasi siya sa bahay niya, parang 1/3 lang ata nung amount na yun yung binabayaran niya. So nag-text nga ako doon sa landlord ko na parang sinasabi ko na parang medyo mataas ata, isisingil mo sa akin sa tubig para sa 2 buwan. So parang sabi niya, oy, nagkamali lang, dapat 2 buwan lang yung babayaran mo. Sabi ko sa kanya kung pwede mo send sa akin yung billing statement para ma-check ko lang. Then nung nakita ko yung billing statement, parang medyo may napansin lang ako na meron billing address, tapos merong isa pang address na parang service address. Parang ginugol ko ano ba ibig sabihin ng service address. Nakalagay doon na kung saan ginawa yung service. Tumawag ako doon sa isang utilities company dito. Tumawag ako sa contact center nila na naging naging upfront naman ako, naging honest naman ako na sabi ko hindi ako customer ng company nyo. Nagrenta ako. Sinisingil ako ng landlord ko ng share ko para doon sa utilities. And gusto ko lang maintindihan kung ano yung mga nasa billing statement. Usap-usap kami pero it seems na medyo hindi kami magkaintindihan. Biglang tinanong niya lang sa akin kung meron ba raw akong account number. So pareho kami ng statement na tinitignan. And yun nga, parang tinanong ko ano ba itong address na nakalagay sa kaliwa, ano yung nakalagay sa kanan. So sabi nga niya, yung nasa kaliwa, parang yun yung billing address kung saan ipapadala yung bill. Pero yung nasa kanan, yun nga, yung service address is kung saan ginawa yung service. Medyo bago lang sa akin yung ganung setup kasi like sa Pilipinas, again, kung ano yung, kung saan ginawa yung service, doon di papadala yung statement. So, nung nalaman ko yun, so medyo hindi ko nga alam kung ano yung magiging reaction ko, kung ano yung mga naisip ko, ano ba, lilipat na ba kami ng bahay, kailangan mo rin naman maging practical dahil syempre alam naman natin na medyo mahirap na maglipat ng bahay, especially ngayon na yun nga, bumili na nga kami ng sofa, bumili na nga kami ng bed frame, bumili na kami ng mattress. And nag-text ako sa kanya, parang sinabi ko na lang na baka mali lang yung sinend mo sa akin na statement, parang baka para to sa ibang bahay mo. So nagkaroon lang ako ng opportunity para i-request sa kanya na every month, ang hihingin ko na sa kanya, hindi lang yung summary, but yung buong statement of account para from there, makikita ko lahat ng mga detalye, kung ano ba yung history, gaano ba kalakas sila gumamit, para more or less magkakaroon ako ng idea kung magkano yung babayaran ko every month. Siguro share ko lang sa inyo kung ano yung mga natutunan ko this past few months. So, unang-una,
So according to the Residential Tenancy Act 2006, landlords are not permitted to request or accept security deposits or key deposits from tenants. If a landlord asks for a security deposit, tenants should be cautious and aware that this practice is not legal in Ontario. So apparently, hindi nga legal na humingi ng security deposit dito, at least dito sa Ontario, Canada. Actually, medyo natutunan ko siya the hard way. Kasi yun nga, dun sa last na nirentahan namin, hiningan din kami ng security deposit na 1,100. In a way, medyo hindi ako totally agree dito sa act na to or sa regulation na to. Kasi syempre, kung iisipin mo nga naman, ikaw nga naman yung landlord, tapos may na-damage yung nagrerenta sa'yo, parang wala ka ng habol. And of course, kung ikaw naman yung tenant, medyo dehado ka rin kasi like ano nga nang nangyari sa amin before na meron kaming security deposit, and then unfortunately lang nung umalis kami sa bahay kasi during the holiday, pumunta nga kami ng New Jersey, nasa holiday vacation din sila, so hindi kami nag-abot on our last day. And then after a week nung umalis kami, parang nag-follow up lang ako na pwede ko na po ba makuha yung security deposit ko. Nasend ko na rin sa kanila kasi yung picture ng kwarto, kung paano kami umalis, nang nilinis namin lahat. So nung message ko nga yung landlord ko kung kailan ko pwede makuha yung security deposit, tapos binigay ko na rin yung email address ko kasi para doon sa Interact transfer. And then after a few hours, may na-receive na lang ako na amount sa bank account ko, pero bawas na. And then nag-message sa akin yung landlord ko na dumihan daw yung upuan nila sa kitchen, so kailangan nila itapon, and eto raw may damage, kaya babawasan niya yung security deposit ko. On our end naman, yun yung ngayon one of the reasons kaya umalis din kami, kaya rin kami naghanap ng ibang bahay kasi very cautious kami kung baka may madumihan, baka may masira, baka may mabasag. Doon sa kwarto, wala naman silang sinabi na anything na may madumi, may nasira or what. Pero yung pinapoint out nila na nasira or nadumihan is yung sa common area. Siguro kami as tenant, hindi ko alam kung fair ba yun na biglang kukunin na lang nila yung amount from the security deposit na yun nga $100 para sa dalawang upuan, dahil sabi nga nila lang dumihan, itatapon na raw nila yung upuan. Sabi nga nila parang hindi ko alam, may gas-gas ba or yung isang side table na which is yun nga nasa common area. So yun lang, actually yun lang naman yung naging problema ko dun sa last na tinirahan namin. So hindi ko alam kung meron bang middle ground for that na mapoprotektahan yung property ng landlord, and at the same time yung rights naman ng mga tenants. Secondly, kung meron naman kayong plans na umalis na or lumipat na ng ibang property, so kailangan nyo magbigay ng at least 60 days notice sa landlord nyo. Siguro it's a learning experience din para sa amin yun, kasi dun sa last na tinitirahan nga namin, lahat ng terms kasi ng renta namin doon, lahat verbal. So at the end of the day, wala naman kayong kasulatan. It's your word against their words. Siguro sagutin ko lang din yung isang comment doon sa last video ko, na sana daw nag-downgrade na lang muna kami ng bahay na hindi ganito kalaki. Siguro kasi dito sa Ontario, so I cannot speak for the whole of Canada, pero at least dito sa Ontario, medyo kakaiba kasi. Like, pag titingin ka sa Facebook Marketplace, andun na yung property, andun na yung amount, tapos andun na yung mga terms ng nagpaparenta. May mga requirements sila na kailangan mo mag-provide ng pay stub, kailangan mo mag-provide ng letter of employment, kailangan mo magbigay ng credit score report mo, and makikita mo rin din yung mga ibang terms nila, like minsan makakita ka ng 2 bedrooms pero ang gusto nila 2 tao lang yung nakatira. So parang sa akin medyo hindi lang siya logical. Kunyari, let's say mag-asawa kayo, para sa inyo isang room. And so dito nga sa tinitirahan namin, in general, parang okay na rin siya kasi for the space, kumbaga parang pumayag yung landlord na 5 kami nakatira dito. And gusto ko lang din magpasalamat doon sa mga kaibigan ko na tumutulong sa akin, and at the same time yung mga pinagtatanungan ko. Yun nga, nung time na nalaman ko nga about dun sa utilities, tumawag agad ako kay Don, yung manager ko sa Crumble, kay Mark, yung kaibigan ko rito. And of course, meron ako isang nakilala nga rito, kasi late last year, nag-participate ako sa isang interview surveys para sa isang university dito sa Ontario.
And during that time, meron silang survey regarding sa international student in general. And nalaman nga niya na Pilipino ko, medyo nagkagaangan na ng loob. And yun nga, nabanggit niya sa akin na part siya ng migrante. So yung migrante, yun yung isang organization protect ng rights ng migrants and immigrants dito sa Canada. And before, napapanood ko lang sa TV, no, yung grupo ng migrante. But hindi ko na-expect na right now, parang ako rin pala yung mga ngailangan ng tulong nila. So again, salamat. So yun nga, medyo nagtanong-tanong lang ako sa kanya kung ano ba yung mga rights ko rito para alam ko kung hanggang saan lang ako pwedeng makipag-usap about dun sa concern na yun sa landlord ko. So ito nga si Jamie, medyo paalis na. So malamig sa labas, -12. Sobrang lamig. Diba? So ako na nga lang mag-isa dito sa bahay ngayon. And actually yun lang naman yung gusto ko i-share sa inyo today. And yung question nga, no, whether sinadya ba siya or honest mistake siya, yun, hindi ko na malalaman. But for now, magagawa ko na lang is maging maingat in the coming months. Pero ang kagandahan nga lang, at least ngayon, meron na akong leverage na para hingin sa kanya kung yung buong billing statement. Kumbaga parang hindi na ako magsisettle sa summary bill na sinasend niya sa akin before. Yun, so para doon sa mga may ipapayo pa or meron pa ba akong kailangan na maging cautious about, please feel free lang na ilagay sa comment section. So for now, dito ko na lang muna ulit tatapusin itong video. So again, thank you for watching and I'll see you in my next video. Bye!